Ang totoong problematic na aplikante ay hindi yung mga aplikante na hindi nakapasa, kundi yung mga aplikante na hindi ka sinipot. So, this video mga boss ay para sa mga computer business owner or para sa mga negosyante, no? Na alam ko na sa hiring process nyo rin ay kasama kayo sa pag-i-interview ng mga applicants. Okay, so in this video, isi-share ko po sa inyo yung experience ko, no, na nakakatawa experience ng mga aplikante na masakit sa ulo. So, kung ngayon lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. And right now mga boss ay tumutulong po ako sa mga kliyente namin na mga companies, corporate clients to scale their business through reliable computer supply. And also mga boss ay tinutulungan ko rin sila na maiwan nila yung negosyo nila at magkaroon ng freedom through converting their manual process to digitalization. So, bago natin yan tatalakayin mga boss, share ko muna sa inyo yung story ko sa nakakatawang story, no, sa isang aplikante na nag-apply sa amin. So, this event happened pala last 2 years ago. 2 years ago, nag-hiring ako sa sales na position sa company namin. And then, maraming mga nag-apply, no? Pagka-open ko po sa lahat ng mga aplikante, meron pong isang aplikante na interested talaga ako because of his experience. So, this applicant is galing siya sa medical industry. Meaning, yung binibinta niya dati is directly sa mga doctors, hospital, ganon. Ganon yung mga kliyente niya. So, more on medicine. Bale, in-interview po siya ng HR namin, ng manager namin, and so far, okay naman yung result, and then pumasa siya. And then, meron pang isang part na parang last interview na sana, final interview, and ako sana yung mag-interview. So, of course, I need to check first the employee if babagay ba siya sa company namin. So, ayun, nakaschedule siya for final interview. And then, to my surprise, hindi talaga siya sumipot. And yung gusto niya is i-reschedule daw sa hapon. Yung decision ko during that time, na nakita ko na kasi na parang maraming rason, maraming excuses. So, red flag na yun sa akin kasi ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng sakit sa ulo na empleyado. So, ayun, sinabihan ko na lang na, sige, we will contact you in the future if kailangan pa namin ng isa pang tao. So, yun lang. So, punto ko lang talaga, merong mga aplikante, no, na potential sana. May experience na, pero ewan ko ba, siguro sa behavior na nila or attitude na nila na ganun talaga. Merong times na parang hindi nila siniseryoso yung ina-applyan nila. So, yun yung experience ko. So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na, especially no, sa computer business, naniniwala po ako mga boss na in choosing the right candidate para sa negosyo natin, it's very important na nakikita mo yung dedikasyon, nakikita mo yung commitment sa isang tao. Yung simpleng pagpunta lang on time, mas maagang dumating sa sa mga interviews, malaking bagay na po 'yon. And big points 'yon para sa akin. Dahil yun nga, doon sa na-experience ko na hindi pa sumipot and then palaging gusto ay reschedule. So, doon pa lang nakikitaan ko na siya ng problema in the future. So, kaya siguro binitawan niya ng ibang company dahil problematic talaga yun na tao na yun. So, ang problema kasi dito mga boss, kapag pinapasok natin yun or inallow natin yung mga ganong klaseng empleyado, sure ako mga boss na magiging balakid yan, magiging problema yan sa negosyo mo.
And worst mga boss, dahil sa kanya, meron pa yang ma-influence na kasamahan niya sa trabaho or yung mga iba mong empleyado. And baka magka-problema pa yung negosyo mo dahil sa isang empleyado na yan. So kaya, screening mo talaga ng mabuti yung mga empleyado na i-hire mo. Kasi yung mga empleyado natin, sila po yung katuwang natin, sila po yung isang malaking dahilan kung magtatagumpay yung negosyo mo or hindi. Punto lang is, the more na makaka-hire ka ng magagaling na empleyado is, malaki po yung benefits nun sa company natin. Okay? So, ayun lang. And then, I hope na meron kang natutunan sa topic natin today. And invite pala kita. Meron po tayong Facebook group para sa mga computer business owner. So, pwede po kayong mag-join doon. Pwede tayo mag-usap about life, about business. Okay? So, ilalapag ko na lang po yung link sa baba. Ayos? And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!